Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, morning. Welcome back to UNW, our Friday edition. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob nyo sa atin upang tayo po ay makibalita sa mga kaganapan sa buong mundo. Time check muna po tayo mga kababayan. It's now 4:33 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, December 1, 2023. Mula sa Maryland, USA, ako si James Montuyan. Maghatid sa inyo ng umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Osprey aircraft bumagsak sa Japan. Mga sakay nito hinaharap pa rin. Military presence sa hilagang border ng Brazil pinaigting. Death toll mula sa bagyo sa Ukraine nasa 12 na. 23 na iulat na sugatan. Alberta, Canada tatanggap ng $8.9 billion investment mula sa isang private firm. Pag-abandona ng New Zealand sa smoke-free regulations, ikinababahala ng health experts. Thai tourism industry apektado dahil sa lumalalang air pollution. At una sa ating mga umaatikabong balita. Isang US military aircraft tulan ng 8 airmen ang bumagsak malapit sa timog ng Japan. Subalit sa ngayon, isang airman pa lang ang natagpuan ng Japanese officials. Ito ang umaatikabong balita ni Christy Rosacia. Sa hindi pa malamang dahilan, bumagsak ang isang US military Osprey aircraft na nag-crash sa Japanese coast dakong 3:00 ng hapon noong Miyerkules. Nangyari ang crash habang nagsasagawa ng isang routine training mission ayon sa US Air Force. Isang airman na nakasakay sa aircraft ang natagpuan na ayon sa Japanese officials, subalit sa ngayon wala pang kumpirmasyon sa kalagayan nito. Pati ang iba pa nitong mga kasamahan ay hindi pa rin alam ang kondisyon ng mga ito. Nag-deploy naman ang Japanese Coast Guard ng search and rescue vessels sa lugar malapit sa Kagoshima Prefecture, timog ng Japan. Natagpuan ang wreckage bandang 4:00 ng hapon, isang oras matapos maibalita ang nangyaring pagbagsak. Noong Agosto, bumagsak din ang isang Osprey aircraft sa Australia na pumatay ng 3 US service members. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling itinutulak ng mga Egyptian at Qatari negotiators ang bagong 2-day extension ng tigil putukan sa Gaza. Kapalit nito ay mas marami pang mga bihag ang maaaring pakawalan at muling pataasin ang humanitarian aid delivery. Ito ay matapos makapagsagawa ng last-minute extension upang maging 7 araw na ang truce. Dahil dito, 10 Israelis na nabihag ng Hamas ang pinalaya, kapalit ng 30 Palestinian prisoners naman ng Israel. Patuloy naman aniyang gagawin ng Egypt ang lahat upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza Strip. Pinaigting ng Brazil ang kanilang depensang pangmilitar sa hilagang bahagi ng bansa. Ito ay bilang proteksyon sa alitan ng karatig nitong mga bansa, ang Guyana at Venezuela. Mula sa New Brunswick, Canada, may umaatikabong balita si Charles Corpuz live. Hello Charles, bakit kailangan maglagay ng mahigpit na proteksyon ng Brazil sa northern border nito? Yes, James, nagdagdag na ang Defense Ministry ng Brazil ng mas maraming military presence at resources sa hilagang bahagi ng bansa habang sinusubaybayan ang lumalalang alitan ng 2 karatig bansa nito, ang Guyana at Venezuela. Ang tensyon na ito ay dahil sa isang oil-rich region na mas kilala sa pangalang Essequiba, kung saan ang 2/3 ng lupain dito ay nasasakop ng Guyana. Ang pagtatalo sa lugar na ito ay matagal na usapin sa pagitan ng Guyana at Venezuela
Ngunit dahil sa nadiskubring oil and gas dito ay naghahain muli ng claim ang Venezuela para sa kanilang karapatan sa Essequiba. Anila ang offshore areas ng Essequiba ay subject to dispute at ang mga kumpanya sa lugar ay walang karapatan na ito ay galawin. Sa December 3 naman ay boboto naman sa referendum ang mga mamamayan sa Essequiba. Pangungunahan ito ng International Court Justice upang ma-call off ang referendum na ito. Back to you, James. Maraming salamat, Charles Corpus, live mula sa New Brunswick, Canada. Nag-uulat na muli ang Taiwan ng mga Chinese warplanes at warships sa paligid ng isla kahapon, November 30. May nakita rin itong isang aircraft na tumawid sa isang sensitive median lane ng Taiwan Strait. Patuloy ang paggawa ng military activities ng China habang papalapit naman ang eleksyon ng Taiwan sa January. Sa nakarang 4 na taon, regular na nagsasagawa ang China ng military patrols at drills malapit sa self-governed island na itinuturing ng China na kanilang sariling teritoryo. Tinanggihan ng isang US judge ang suhestyon ng Texas na pigilan ng mga federal immigration authorities na sirain ang razor fencing na inilagay ng estado sa border nito sa Mexico. Noong nakaraang buwan, isang judge sa Texas ang nag-utos sa federal government na huwag tanggalin ang fencing habang kinukonsidera umano nito ang side ng Texas. Ayon naman kay Texas Attorney General Ken Paxton, inaapilan nito ang desisyon ng US Department of Justice o DOJ. Sa ngayon, wala namang komento ang DOJ. Nilagay ni Republican Texas Governor Greg Abbott ang wire fencing na ito sa isang private property bilang bahagi ng Operation Lone Star noong 2021. Lain itong pigilan ng mga migranteng iligal na tumatawid papunta ng Estados Unidos. Samantala, 12 na ang naitalang namatay sa Ukraine dahil sa matinding bagyo. 23 naman ang naiulat na sugatan. Mula sa Texas, USA, may umaatikabong balita si Abby Valdez live. Magandang araw sa iyo, Abby. Ano ba ang lagay ngayon sa Ukraine? James, tumama ang isang southern cyclone noong November 26 sa karamihan ng rehiyon sa Ukraine na nagdala ng malakas sa pag-ulan at hangin. Kasabay nito ay sumiklab naman ang isang bagyo sa Black Sea at Azov Sea. Tumaas na sa 12 ang bilang ng mga namatay mula sa winter storm na tumama sa Ukraine na may 23 injured, kabilang ang 2 bata, ayon sa ulat ni Interior Minister Ihor Klimenko noong November 29. Pagkatapos ng matinding winter storm ay nabigyan ng tulong ang 4,000 na mamamayan kung saan 521 settlements sa 11 rehiyon sa bansa ang nananatiling wala pa ring kuryente. Nagkaroon ng mga ulat ng mga taong na-injure mula sa mga traffic accidents habang nasa 2,000 sasakyan, kabilang na ang 31 bus at 32 ambulansya ang nirescue mula sa niebe. Nagpatupad din ng storm warning sa Crimea na may bugso ng hangin na hanggang 40 meters per second at nagdeklara ng state of emergency sa peninsula. Balik sa iyo, James. Yes, Abby, kamusta naman ang lagay ng mga kalsada matapos ang bagyo? James, kasalukuyan ay resume at open for public na ang mga public roads at tuloy-tuloy pa rin ang snow clearing sa T1510 sa Arbuzynka-Nova Odessa Highway. James? Ayan, sige, sana safe naman ang mga tao dyan sa banda ng Ukraine. Maraming salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA, na noong kasagsagan ng 2021 Texas freeze ay mahigit 5 milyong Texan ang walang kuryente. Tatanggap ng halos $9 billion ang Alberta, Canada mula sa isang private firm. Ito na ang largest private sector investment sa history ng Alberta. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Jenny Rico. Nanaaraw sa iyo, Jenny. Saan mo mapupunta ang $8.9 billion na investment na ito? James, gagamitin ang halos $9 billion investment na ito sa Path to Zero expansion project na mag-produce at mag-supply ng 3 million metric tons ng certified low to zero carbon emission products para sa customers sa buong mundo. Magmumula ito sa isang chemical company na Dow upang gumawa ng isang Path to Zero facility na tutulong sa Canada at sa mundo upang maabot ang net zero emissions.
Ang Path to Zero ang kauna-unahang net zero scope 1 at 2 greenhouse gas emissions na integrated ethylene cracker at derivative na site sa buong mundo. Tinatayang magkakaroon ng nasa 6,000 na trabaho dahil sa proyektong ito during construction at 400 to 500 full-time jobs naman kapag naging operational na ito. Inaasahang magsisimula ang construction nito sa 2024, ang Phase 1 startup sa 2027 at Phase 2 naman sa 2029. Target ng Canada na maging net zero emission by 2050. Balik sa iyo, James. Jenny, kailan inaasahang matatapos ang proyekto na ito sa Alberta? James, medyo malaki itong proyekto na ito, no? Sa nabanggit ko nga kanina, yung Phase 2 na project ay inaasahang matatapos sa 2029. Sa ngayon ay wala pa silang inilabas na estimated time of completion. Pero patuloy natin itong susubaybayan, yung progress itong proyekto na ito at kung magkakaroon din ng ganitong proyekto sa iba pang mga probinsya dito sa Canada, James. Yun. Jenny, maiba lang ako. No? Gusto ko lang kamustahin yung weather nyo dyan sa Toronto, dyan sa Canada as a whole. Kamusta ba ang temperatura nyo dyan? James, noong nakaraang 3 araw, meron kaming squall warning as in super dami ng snow. Ngayong araw lang nagkaroon ng medyo positive na na weather dito. No? Currently, nasa 7 degrees Celsius kami, pero it feels like 0 degrees Celsius, James. Yeah, medyo halata nga. Napakaginaw din dyan dahil dito sa banda ng Northern New York, nagkaroon din ng heavy snow itong nakalipas na araw. Sige, maraming salamat sa iyo, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, na target na mabawasan ang community-wide greenhouse gas emission by 2040. Samantala, nababahala ng health experts sa New Zealand ang plano ng pamahalaan na pag-abandona sa smoke-free regulations ng bansa. Ito ay matapos pagkasunduan ng National Act at NZ First na pawalang visa ang Smoke-Free Environments ang Regulated Products Amendment Act ng 2022. Mula sa New Zealand, may umatikabong balita si Raquel Evangelista. Live! Magandang araw sa iyo, Raquel. Ano ba ang nilalaman nitong dapat sanang world-leading smoking ban ng New Zealand at ano ang dahilan at nais ng pamahalaan na ito ay abandonahin na? James, ang pagbabawal sa pagbebenta ng tobacco products sa mga individual na ipinanganak mula January 1, 2009 pataas, ang pagbabawas ng nicotine level sa tobacco products at paglilimita sa bilang ng mga tindahan na maaaring makapagbenta ng tobacco products sa bansa ang nilalaman ng Smoke-Free Environments and Regulated Products Amendment Act 2022 na pinamunuan ni dating Prime Minister Jacinda Ardern. Ang paniniwala naman ng bagong pamahalaan ng New Zealand na magkakaroon lamang ng black market ng tobacco sa bansa at ang posibilidad na makalikha ng maraming nakawan kung ilang mga tindahan lamang sa bansa ang papayagang makapagbenta ng tobacco products. At ang malaking tax revenue na maaaring umabot sa $2 billion kada taon na gagamitin ng pamahalaan upang matupad ang pangako nito na tax cut para sa mga Kiwi ang mga dahilan ng bagong pamahalaan ng New Zealand upang bawiin ang smoke-free regulations. Bagaman na ipakita sa isang public health modeling na libu-libong buhay ang maililigtas kada taon kung may pagpapatuloy ang smoke-free laws, subalit tuloy pa rin ang planong pag-aalis dito. Kasabay nito, ikinababahala ng health experts ang magiging epekto sa kalusugan ng Kiwis sa gagawing pagpapawalang bisa sa smoke-free regulations na ito. Ayon kay Cardiac Society of Australia and New Zealand Chair Dr. Selwyn Wong, ang paninigarilyo ang pangunahing sanhi ng cardiovascular disease na itinuturing na greatest killer sa bansa. At ang pagpapaliban sa smoke-free society ay nangangahulugan ng dagdag pahirap sa naghihikaos ng health system ng bansa. Dagdag pa ni respiratory physician Dr. Paul Dawkins, hindi dapat payagan ng pamahalaan ang pagkakaroon ng pondo kapalit naman ng kalusugan ng mga Kiwi. Panawagan ng health experts sa pamahalaan, bigyang prioridad ang kalusugan ng bawat mamamayan sa bansa at pag-isipang mabuti ang magiging epekto ng gagawing pagpapawalang bisa sa dating smoke-free regulations. Balik sa iyo, James. Would have been a historic move para sa New Zealand, ano? Pero ano naman ang naging reaksyon ng mga Kiwi at mga politiko diyan sa New Zealand kaugnay ng reversal ng isa sa toughest smoking legislation sa mundo?
Yes, James. Madaming mga Kiwi ang talaga namang nalungkot sa hakbang na ito ng bagong administrasyon ng New Zealand. Maging yung mga politiko na hindi kabilang sa coalition nangihinayang sa napasimulan ng dating pamahalaan na pagre-regulate ng smoking dito sa New Zealand. Lalo na ngayon na nasa 80,000 adults na ang nag-quit ng paninigarilyo noong nakaraang taon. So sayang talaga. Balik sa iyo, James. Yeah, Raquel, curious lang din ako, yung may mga Filipino community din tayo dyan na-encounter ka, di ba? Pero do you think majority of them feel very good about the reversal ng desisyon ng gobyerno? Well, yun sa mga nakausap ko mga Pinoy, parang nalungkot din sila. Kasi marami na rin kasi talaga yung aware sa nagiging bad effects ng paninigarilyo. So, parang merong ding fear na baka madagdagan lalo. Baka madagdagan yung mga bumalik sa paninigarilyo. At saka yung mga new generation, mamumulat pa rin sila sa paninigarilyo sa nagiging hakbang na ito ng pamahalaan. So, James? Sige, maraming salamat sa iyo, Raquel Evangelista mula sa New Zealand, kung saan nasa 5,000 tao ang namamatay kada taon dulot ng paninigarilyo at second-hand smoke exposure. Apektado ang industriya ng turismo sa Thailand dahil sa patuloy na pagdala ng air pollution o PM 2.5 doon. Kaya naman pinaghahandaan na ng gobyerno mga hakbang upang mabawasan ang maduming hangin. Ito ang umaatikabong balita ni Rowena Diaz. Kilala ang bansang Thailand bilang puntahan ng mga turista. Pangunahin na ang probinsya ng Chiang Mai dahil sa magagandang tanawin at beaches nito. Subalit dahil sa patuloy na paglala ng air pollution o PM 2.5 dito, bumababa na ang bilang ng mga turista na nagpupunta dahil na rin sa badya nito sa kalusugan. Bumaba ng 45% ang mga booking sa probinsya dahil sa malalang maduming hangin. Tinatayang 700 million baht ang nawala sa tourism industry ng probinsya nitong nakalipas na taunang holiday dito sa Thailand. Kaya naman nakipag-ugnayan na si Prime Minister Seta Thavisin sa iba't ibang ahensya sa northern part ng Thailand upang mailatag ang mga guidelines upang mapigilan ang seasonal bushfires, ultrafine dust at iba't ibang harmful pollutants sa rehiyon. Nangako si Seta Thavisin na makikipag-ugnayan siya sa mga kalapit na bansa gaya ng Laos at Myanmar upang mapigilan o mabawasan ang haze o smog pollution. Aniya, ang paggamit ng renewable energy at electric vehicle ay may malaking tulong upang mabawasan ang problema sa maduming hangin. Gayon din ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan at kalapit na bansa. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maghahandog ng libreng medical clinic ang Philippine Embassy sa Spain sa ating mga kababayan sa December 5 at 22. Magkakaroon naman ng seminar sa Seoul, South Korea tungkol sa pagsisimula ng negosyo at tamang pagbuwis, siguro yun. Ito ang umaatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng free medical clinic ang Philippine Embassy sa Spain. Gaganapin ito sa December 5 at 22 mula alas 10 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon. Sa mga kinakailangan ng medical services, mag-email lamang sa cultural@phiembassymadrid.com. Iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa South Korea na dumalo sa isang seminar, pagsisimula ng negosyo at tamang pagbubuwis. Gaganapin ito sa December 10 alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa Migrant Workers Resource Center. Sa mga interesadong dumalo, magrehistro lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PH in Korea.
Magsasagawa ng Embassy Outreach Mission ng Philippine Embassy sa United Kingdom sa Jersey. Gaganapin ito sa December 15 hanggang 16. Ilan sa mga serbisyo ng pagkakaloob ay ang passport services, notarials, civil registration, dual citizenship at iba pa. Sa mga interesadong pumunta sa Consular Outreach Mission, magparehistro lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa United Kingdom sa facebook.com/PHLNUK. Naglabas naman ng holiday closure notice ang Philippine Embassy sa Norway. Sarado ang pasuguan sa December 8, 25, 26 at January 1 bilang pagunita ng public holidays. Maaari namang tumawag sa Embassy Hotline 47-902-41171 kung may emergency. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yon, at sa pagkakataong ito, gusto kong batiin yung ating pong mga kasamahan. Nakasama natin dyan sa Milicuida, yung MCGI Cares na ginanap ng medical mission dyan sa bahagi ng Honduras. Kamusta kayo dyan mga kasama? Brother Fred, Brother Anton, Brother Marvin. And of course, shout out sa ating pong mga viewers na mga nanonood dyan mula sa ating mga social media accounts sa YouTube. Sina Emma Chikuhara sa Japan, si Elena Yang Sinfung from Taiwan, si JC Yama ng Cavite Central at si Romulo Repolona Jr. Mula naman sa Facebook, andyan si Armando Regio. Kamusta kayo dyan? At of course, salamat at salamat na rin dun sa ating mga nakikinig sa mga iba't ibang platform na yan. At ngayon pa man, nagpapasalamat na rin tayo sa ating andyan ba si Sherwin? Kailangan ba natin mag-banter o dire-diretso na tayo? Okay na. Sige, maraming salamat sa ating mga global correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo pong itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of 2 John, chapter 1, verse 6. And this is love, that we walk after His commandments. This is the commandment that, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. Amen. At yan po mga kababayan na ang mga umatigabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, December 1, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula dito sa Maryland, USA, o si James Montuyan, dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and enjoy your weekend.